Hello mga ka-agri, bibigyan ko kayo ng tips tungkol dito sa gabi. Dahil sa experience ko dito sa pagtatanim ng gabi ay na-amaze din ako sa nagiging resulta. Itinanim namin ito ang aming gabi mga noong isang taon na nakalipas. Kaya ngayon ay akala nga namin namatay yung mga puno dahil sa init. Pero nung binungkal namin, nako, ito pala, napakalaki na pala ng laman. Ayan. Galing po ito sa Bacolod. Pinadala namin dito dahil gusto namin magulay ng laman. Pero yung iba, tinanim namin, ilang piraso lang to ang inumpisahan namin. Pero ngayon napakarami na talaga dahil bawat tubo na nakikita namin ay binubunot namin at saka nililipat. So ngayon nasa halos 1,000 puno na meron kami nitong mga gabi na to. So ito siya, hindi siya alagain. Ang pinakamaganda lang nito, bungkalin mo lang yung lupa. Kailangan medyo malambot yung lupa na pagtataniman para makapaglaman ng maayos ang gabi. Ayan po, itong makikita nyo sa palengke, itong gabi na to ay napakamahal nito. Ayan, napakasarap niya. 200 ang kilo nito. Magkano? 200. O biro mo, 200 daw ang kilo dito sa amin ng ganitong klaseng gabi. Ito ay kakaiba ito sa taro. Ang taro iba rin ang presyo yung sa amin kasi ang taro Palawan kung tawagin. Yan. Pero ito siya, pure na gabi ito. Biro mo, ang bigat nito siguro abot siya ng mahigit sa kalahating kilo. Ito ay naputol din, no? Ang laki. Ang laki po nito. So sa ating mga farm, kung talagang aalagaan natin ang ating mga gabi, na napakalaki po ng potensyal nito para magiging dagdag kita sa ating mga farmers, lalo na yung mga millennials na farmer ngayon. Iba na ngayon mag-isip ang mga millennial farmers dahil scientific na rin ang kanilang kaisipan sa pagpapatubo ng mga agricultural products. So marami na silang bagong kaalaman at nagiging bukas na ang kanilang isipan sa mga bagong teknolohiya para sa pagpapaganda ng agrikultura. So dito sa gabi na to, sa napapansin ko, kung kailangan mo lang ng halimbawa kung gusto mo lang kumita ng 50,000 a year, ay kayang-kaya mo kitain sa gabi. So sa 1,000 na gabi lang, na maglaman lang siya ng tiga kalahating kilo at mabibinta mo lang ng 50 pesos. Pwede ka nang kumita ng 50,000 sa isang taon. Na halos talagang hindi mo pa yan gaanong inaasikaso. Pero kung ito siguro nilagyan ko pa ng pataba, nilinisan ko yung mga puno at na-cultivate ko ng maayos, palagay ko itong gabi na to ay lalaki pa sa inaasahan ko. So kung isang kagandahan pa dito sa pagtatanim ng gabi, ang kanyang mga tangkay pala ay pwede rin gawing laing. Di ba, be? O, tingnan mo yung tangkay. Itong mga tangkay na to na yan. Pwede mo pala yung gawing laing. So sa pagtatanim ng gabi, ang una mong produkto talaga dito ay laing. So malimad sa laing, meron pa palang isa, yung tinatawag nilang ugat. Yung ugat ng gabi. So maraming tayong pagkakakitaan habang naghihintay tayo ng kanyang pag-harvest ng laman ng gabi. So meron tayong laing, meron tayong ugat. So patingin ng niya. So ito ang gabi natin, no. Napakasarap. O yan, 3 klase ng gabi po ang ating tinanim, pero lahat sila ay magaganda ang laman. Ayan po. Ito naman po. Ayan. Kung sinong gusto diyan magsigang, punta lang dito kay bibigyan ko pang sigang. Ito po, napakarami. Ito po ay mga nakadikit lang, maliliit na nakadikit lang siya sa mga malalaking laman ng gabi. Napakarami po nito.
Yan, nakakatuwa lang dahil nagsimula lang kami siguro sa mga 20 pirasong gabi. Ngayon umabot na ng 1,000 halos ang tanim namin na gabi dito sa maliit namin na bakuran. Ayan. May mga kalabasa din kami na tinanim. Mayroong grapes, mayroon din mga sili, tanglad. So, dito sa ano talaga sa pagpa-farming, walang anong gusto mo lang talaga ng gulay-gulay, may maliit ka na espasyo sa iyong bahay, pwede mong pagtamnan. Pwede po, hindi ka na po bibili ng gulay. Kamatis, ayan, kagaya po noon, may mga tanim kami na sitaw. Kung gusto mong gulay, gusto mong adobo ng sitaw, pwede. Yan, ampalaya. Meron kaming ampalaya din. So, yun. Talagang kailangan lang talaga sipag. Ayan, may mga kalabasa na rin kami. Sipag lang talaga ang kailangan natin. Maraming salamat.